Mami Onyx, nung araw na iyon, nakaramdam na ako ng kakaiba sa aking katawan. Sobrang sakit ng aking tiyan na hindi ko alam kung bakit sumakit iyon. At tiniis ko hanggang sa magkita kami ni Shaira sa gilid ng kalsada habang naghihintay ng jeep papunta sa aming paaralan nung araw na iyon, Mami Onyx. Hindi ko na nakayanan ang sakit ng aking tiyan, kaya nahimatay ako, Mami Onyx. At salamat naman dahil sa panahon na iyon, maagap si Shaira at tinala niya agad ako sa ospital. Kaya, Shaira, samahan mo ako. Natatakot ako. Joel, sila lang bahala sa'yo. Oh, don't worry, sir. Kami lang bahala sa'yo. Hindi pwedeng isasama yung asawa mo sa loob ng emergency room. Ang sakit. Ang sakit, Doc. Tulungan niyo ako. Nasa ospital pa rin ako. Ma. Anak, buti nagising ka na. Saglit lang ha. Tawagin ko ang doktor at sabihin ko sa kanila na nagising ka na. Diyan ka muna, anak ha. Puntahan ko muna ang doktor. Ma, si Shaira, nasaan? Ano bang nangyari sa akin? Si Papa, Ma, nasaan ba? Mamaya na ako magkwento sa iyo, anak ha. Kailangan ko talagang ipaalam sa doktor na nagising ka na. Sandali lang. Diyan ka muna. Huwag kang mag-alala. Diyan ka lang. Hintayin mo ako, ha? Diyan ka lang. Dok, yung anak ko, Dok, nagising na. Pakitingnan naman. Maraming salamat. Halika kayo. Pasok kayo dito. Nandito yung anak ko. Nagising na siya. Oh, nice to see you. Buti nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ikaw ba yung doktor na naggamot sa akin? Yes, ako nga. Ako si Dr. Lopez. Ako yung doktor mo. Kumusta na pakiramdam mo? Doktora, okay naman yung naramdaman ko. Pero medyo makirot yung tiyan ko. Ano bang nangyari sa akin? Pwede na po ba akong ma-discharge? No. Hindi pa pwedeng ma-discharge ang isang naoperahan sa appendicitis. Niremove namin ang iyong appendicitis. Kailangan mong magstay dito sa hospital 5 to 7 days. Kasi kailangan ka naming obserbaran. Oo? Natanggalan ako ng appendix? Paano? Paki-explain po, Doc. An appendectomy is a surgery to remove the appendix when it is infected. This condition is called appendicitis. Appendectomy is a common emergency surgery that cures appendicitis. The appendix is a thin pouch that is attached to the large intestine. It sits in our lower right part of your belly. So, yun ang niremove namin dahil hindi naman na ito kailangan sa ating katawan, sa iyong katawan. Walang problema kung i-remove namin iyon. Pwede ka pa rin mamuhay ng normal. Basta kumain ka lang ng masustansyang pagkain at iwasan ang pagpapanigarilyo, iwasan ang pag-iinom,
At iwasan masyado ang mga maaalat at iwasan ang mga masyadong matatamis. Katamtaman lang at kumain ng masaganang pagkain, mga prutas at mabitaminang mga foods. Kung pwede lang, iwasan mong kumain ng fast foods o mga pagkain sa labas. Dapat lutong bahay talaga para masigurado ang kalinisan nito. At lahat naman ay nakakabubuti yan para sa ating katawan. Kaya ingatan natin ang ating sarili dahil kailangan talaga natin na maging malusog at masigla sa pang-araw-araw ng ating buhay. Sana ay matupad o matugunan mo ang aking mga instructions at mga sinasabi sa iyo kung ano ang dapat at hindi dapat. At obserbaran ka pa namin, kaya manatili ka muna dito sa hospital ng 7 days. Huwag ko kayong mag-alala. Effective at saka successful naman ang surgery namin ginawa sa iyo. Ganun ho ba, Doc? Maraming salamat po. At successful yung surgery na inyong ginawa sa akin. Asahan niyo po, Doc. Susundin ko po lahat ng sinasabi niyo. Maraming salamat. Walang anuman. Ako'y nagagalak dahil bumuti na ang iyong pakiramdam. Hindi na kagaya nung una mong pagdating dito ay hindi talaga madrawing ang iyong pagmumukha. Sa ngayon nakita ko na medyo naging okay at kalmado ka na. Ako'y magra-rounds pa sa ibang mga pasyente. Babalikan ko lang kayo dito pag oras ko na ng rounds dito. Maraming salamat. Magpagaling ka at magpahinga ng mabuti. Sige, Mrs. Aalis na ako. Sige ho, Doc. Maraming salamat po. Anak, magpahinga ka na muna para manumbalik agad ang lakas mo. Sige na anak, mamaya darating si Shaira at si Papa mo. Si Shaira kanina pumunta yun dito. Nagpaalam lang dahil pumunta siya sa paaralan. Kaya mamaya-maya darating din iyon. At si Papa mo naman, nasa trabaho pa. Sige na anak, huwag kang mag-alala kay Shaira. Okay lang siya at nagpapasalamat nga ako sa kanya dahil hinatid ka niya dito sa ospital. Kahit nalaman namin na nandito ka na sa ospital, ang mahalaga dinala ka kaagad niya dito. Napakabuti talaga ang bata na yon. Kaya ingatan mo talaga si Shaira ha. Huwag mo sasaktan. Mamahalin mo siya. Dahil tapat siya sa iyo anak, nakikita ko ang kanyang katapatan. Sige, magpahinga ka na. At sana manumbalik agad ang lakas mo't nang makalabas agad tayo dito. Sige na anak. Ma, nasa ang hospital po ba ako? Nasa private po ba ako naka-admit? Parang ang mahal dito, Ma. Ay anak, dinala ka ni Shaira doon sa public hospital. Pero hindi ka inaasikaso agad kasi wala ng space doon. At hindi kumpleto ang kanilang mga gamit. At wala ding doktor na mag-asikaso sa iyo doon. Kaya nilipat ka ni Shaira dito sa private hospital. Pero mabuti naman at dinala ka kaagad niya dito dahil naagapan yung sakit mo. Paano kung lumala yon? Butit natanggal agad yung appendix mo. Ay nako anak. Mahal, oo mahal. Pero ang malaga ang buhay mo. Ang pera makikita lang yan anak. Huwag kang mag-alala. Nagawa namin ng paraan ng papa mo. Kasi konti lang din yung PhilHealth na nag-provide sa iyo. Alam mo naman,
Kapos din ang gobyerno ngayon. Kaya si Papa mo ay nangutang na sa bangko at huwag kang mag-alala. Mababayaran din namin yon. Ang mahalaga ikaw na makalabas dito at maoperahan ng maayos at mabigyan ng magandang atensyon dito sa ospital. Kaya huwag kang mag-alala. Sige, magpagaling ka lang, huminahon ka at huwag mag-isip ng kung ano-ano. Kami nang bahala ng Papa mo, ha? Sige, magpahinga ka anak at huwag mong isipin ang mga bayarin dito sa ospital. Saka na natin yan isipin, ha? Pag nakalabas ka na. Sige na anak, magpahinga ka. Sige na. Ma, maraming salamat. Pasensya na kayo, ma. Pag ako nakagraduate ng high school, maghahanap agad ako ng trabaho, ma, para makatulong sa inyo ni Papa. At matulungan ko rin kayong bayaran ang dapat bayaran. Luluwas ako ng Manila, ma. Doon ako maghahanap ng trabaho. Panigurado ako matanggap agad ako doon kasi makagraduate ako ng hanggang K-12. Pwede na yung magtrabaho, ma, kahit sa call center, sa SM, sa kahit ano na trabaho, ma. Marangal na rin ang mapasukan kong trabaho na pag nakagraduate ako, ma. Malapit din naman na ako makagraduate, ma. Pasensya na talaga, ma. Pasensya na. Anak, Joel, ano ba yung pinagsasabi mo? Saka mo na yan isipin. Sa ngayon, magpagaling ka muna. Saka na tayo mag-usap tungkol dyan pag okay ka na. Sige na anak, magpahinga ka. Anak ka namin. Kaya kailangan namin gawin ang dapat namin gawin bilang mga magulang mo. Kaya sige na anak, magpahinga ka. Sige na. Ay. Oh, Kaloy. Ante, pwede ba kita makausap sa labas? Kaloy, anong problema? Anong nangyari? Bakit? Ha?